nung nagdaang anniversary ng Kingdom of Jesus Fellowship Radio Ministry. Ito ang sabi ng Panginoon, 19th year anniversary, no? Sa inyong lahat, maraming salamat. Kayong lahat na nandito, lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga nanonood, ano po, ay gusto kong pasalamatan. Kaya naniniwala ako, Ashir, Israelen, pagkatapos kong magpasalamat ngayon, kinabukasan, nakapost na kaagad ito. Sa FB, sa YouTube, sabihin mo sa sarili mo, kinabukasan. Sabihin mo sa sarili mo, Ashir, kinabukasan. Yan. So, kinabukasan, i-post na kaagad ito ang aking pasasalamat sa lahat, sa inyong lahat na nandito, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood, ano man ang inyong prayers and sacrifices, ano man ang inyong mga support na ginawa mula sa kiputuran ng aking puso, at kasama na rin ang aking buong pamilya ay nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Kagaya nga ng patotoo ni Pastora Chiki, at masasabi ko, isa talaga si Pastora Chiki sa talagang nag-sacrifice talaga. Despite na bumabagyo, bumabaha, na-stranded siya. Kasi yung Quezon City Hall, bumabaha yung paligid yun eh. Kaya dumarating ang time na na-stranded siya. Pero ang lahat ng ating ginawang pagpupunyagi ay hindi ho nawala ng kabuluhan. Kita nyo, naliglig ang buong City Hall. Amen? Yung buong lobby ng Quezon City Hall, ginamit natin. Para na atin yung Quezon City Hall lobby. Pinapagamit pa nga yung 14th floor conference hall eh. Hindi ko na tinanggap. Actually, inaalok yung 14th floor conference hall. Hindi ko na tinanggap kasi nga, kaawa-awa, lalo na yung mga matatanda. Tsaka yung mga iba na baka hindi sanay mag-elevator, may hirapan pa sila. Kaawa-awa rin naman yung mga ushers kasi mag-isay sila sa baba para asikasuhin yung papunta ng taas. Kaya sabi ko, yung offer, tinordog ko na, sabi ko, wag na, dito na lang kami sa lobby. Total naman, bagong renovate ang Quezon City Hall, no? At nakita naman natin, di ba, nakatile siya, di ba? At saka presentable naman eh. No? At saka kita-kita talaga natin, ayos na ayos talaga. At hindi nyo nakita yung mga guwardya, mga, hindi nyo ba nakita yung CR natin, may nililinis. No? Ewan ko lang sa girls, no? Kasi daw nakapasok dun eh. Sa boys, nakita ko talaga, no? Sa boys comfort room. At nakita nyo talaga yung mga nasa sound system, no? Talagang very, talaga sila, talagang, andun talaga yung very supportive talaga sila, no? Talagang, hindi natin sila binayaran, binigyan na natin sila ng pangmerenda at panghapunan, actually, hindi pera. Yung kinain natin, hindi yung kinain nila. Ganon yun. Talagang, andun talaga yung support nila. Pero nakita talaga natin, hindi sila yun, kundi ang Diyos yun. Amen? Kaya higit sa lahat, ang Panginoon ang ating pinapasalamatan. Amen? Praise the Lord. So sa mga hindi nakapunta, hindi nakadalo, no? At yung mga nakikinig at nanonood, ito, pakinggan na lang ninyo at panoorin na lang ninyo. At orderin ninyo, no? Sikapin ninyong orderin kasi minsahanan lang yan eh, no? Alam ba ninyo na bawat mahalagang mensahe, bawat mahalagang okasyon natin, meron akong sariling CD niya. At talagang paulit-ulit kong pinapanood yan. Pag wala akong ginagawa, yan ang pinapanood ko talaga. Amen. Glory to God. Kaya salamat sa Panginoong Diyos na buhay, no? Ang naging konting problema lang natin, dala pala natin yung offering bag, hindi man lang nilabas. Sana pinaiikot talaga yung offering bag nang lumaki-laki naman yung offering natin. Kasi sa dami ng dumalo, wala nakapirapin yung offering. No? Kaya next time, yung mga ushers, yung mga counselors, no, sana presence of mind kayo. Sana pag nakikita natin yung mga tao, hindi na tumatayo, ilabas nyo na yung offering bag, paikutin nyo na. Amen po ba? Pero naniniwala ako ngayon, malaki yung offering natin ngayon. Amen. Sabi ko, malaki. Sabi mo sa sarili mo, malaki, ibibigay ko ngayon. Okay, at nakita natin, no, si Sister, ano pong pangalan nun? Ana Ledo ba yun? Di ba? Ang sabi niya, siya ang presidente ng Cerebral Palsy Association of the Philippines, Quezon City Chapter. So siya na lang yung napili natin na bigyan ng Minister of Compassion, Love in Action, di ba? Siya na lang yung napili natin, no? At kasi wala daw siyang nabuhay, kailangan niya daw ng puhunan para
magtinda, may mga alalay daw siya na magluluto, siya raw magtitinda. Tinanong ko siya, magkano ba ang kailangan mo? So kung magkano hiningi niya, mula roon sa pondo natin, no, kumuha tayo roon, binigay natin sa kanya. No more, no less, kung magkano hiningi niya, binigay natin. Amen. At maghahanap pa tayo ng mga kapuspalad na nangangailangan ng ating tulong. Ganito ang tunay na iglesia. Amen. Nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa church, nagmamahal sa mga lingkod ng Diyos, nagmamahal sa mga kapatiran, at nagmamahal sa lahat ng tao, lalo na sa nakakailangan. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Pero nung nagdaang Sunday, talagang ako'y nakarating, hindi ako nag-shooting. Kasi hindi naman ako artista eh. Si Alfred Vargas kaya siguro din nakarating kasi nag-shooting. Kaya pinadala na lang yung kapatid niya. Pero hindi naman ako nasisinungaling. Mas guwapa ako sa PM, di ba? Totoo naman. Hindi, joke lang. At si Sister Ana, atin sana ngayon. Pero inisip ko, huwag na munang umaten siya. Kasi wala daw sasakyan. Wala raw driver, wala daw sasakyan. So siguro probably next Sunday, Pastor Chiki, no? At madaanan na, no? At kung siraman yung elevator natin, siguro tingnan natin may elevator yung Anson eh. Baka pwede natin idaan doon. May elevator yung Anson. Kung wala naman, bubuhatin ni Brother Eric pataas. Oo, bubuhatin pataas. Sister Ana, buhatin mo, huwag yung wheelchair. Yung wheelchair, bahala, yung tagatulak niya, yun na lang ang tawag dito, magbuhat. Ngayon dahil di ba, nakita natin, napakaganda ng anniversary, magkaroon tayo ng sariling kopya noon. No? Tapos, sa inyong mga Facebook account, no? Sa inyong mga Twitter account, o ano mga account ninyo, no? Ay i-post ninyong lahat yan, itag lahat ninyo yung magandang ginawa ng Lord noong anniversary. Amen? Nakikiusap ako, walang itatag na ano pa man, walang ipopost na ano pa man na ganda ko, crush ko onto, kapit-kapit, ganyan-ganyan, walang itatag. Walang ipopost. Amen po ba? Amen. Ang ipopost natin ay yung magandang ginawa ng Panginoon pagkatapos ng radio anniversary. Lahat halos tayo, pati malilinggit na bata, dinadaya yung mga edad, magkaroon lang ng Twitter account, magkaroon lang ng Facebook account. So hinihiling ko lahat ng mga nakikinig, lahat ng nanonood, lahat ng leaders, lahat ng kapatiran sa Kingdom of Jesus Fellowship, lahat po, kung hindi pa nyo natatag, itag na po ninyo, sabihin na po ninyo, i-report na po ninyo, i-post na po ninyo ang lahat ng magandang ginawa ng Panginoon nung radio ministry anniversary natin, 19th year, last Sunday sa Circle. Amen? Amen. No? Ako mismo ang nagtag, no? Sa amagitan ng cellphone, no? Ay yung bahay naman namin, once na sinaksak mo sa PLDT yun eh. No? Ano na yun eh, wifi na yung bahay mo ngayon eh. Ganun na ngayon ang PLDT, no? Once na sinaksak mo yung computer, naka-wifi na yung bahay ninyo. Kaya ako mismo sa cellphone ay mababasa ninyo sa Kingdom of Jesus Fellowship, sa Ricardo Carillo, na mababasa ka agad ninyo yung aking malaking masasalamat sa lahat ng mananalangin, nag-ayuno, at sa maporta pinansyal at tumulong sa nagdaang anniversary natin. Amen? At ito na, narinig ko, may kotse na kayo. Inauuna pa kayo kaysa sa Diyos, kaysa sa church. I-donate nyo na muna sa church yan, di ba, no? Mas mabibilib ako, di ba? Sabi mo, ang liit lang ng ikapo ninyo eh. Ito pagkakataon mo ngayon para lumaki. Amen? Yes. So, itong rilong ito, binigay ito eh. Ang ginawa ko, ano to, binenta ko to. As in, binenta ko talaga to. Binenta ko talaga. Ang ginawa ng kapatid, binayaran ng 10,000. Pagkakabayad niya ng 10,000, binalik ulit sa akin. Pero as in, binenta ko talaga. Kaya pag may nagbigay sa akin ng kotse na house nila, ibibenta ko ba agad yan, idodonate ko sa gawain ng Lord. Totoo, dapat bibiro. Binigay itong rilong ito, binenta ko. Sabi ko, ibenta nga ito. Binayaran 10,000, binigay ko sa gawain ng Panginoon. Binalik yung rilo ko.
Tapos binigay nagbigay sa akin ng BlackBerry, di ba? Yan naman yung big. Pero nabili ng London. Binenta ko ulit. Binayaran ng 8,000. Pagkabigay sa akin ng 8,000, hindi kinuha yung BlackBerry. Grabe. E tao ba ho ba rito? Kaya hindi ako nagbibiro, Ate Tonang. Kapag tayo ay magkakaroon ng mga magaganda, everything, unahin mo si Lord. Amen? 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 Mas magandang patotoo, Ate Tonang, nagkaroon ka po kami ng sasakyan, dinunate ko sa gawain ng Panginoon. Eh, yung anak mo, hindi naman umaatin. Yung anak mo, hindi naman nagtatights. Wala namang pakinabang yung Diyos sa kotse mo, di ba? Kayo lang yun. Mas maganda, donate mo yun. Mas matutuwa ako, kulay puti ba yun? Kahit kulay itim, pwede na yun, di ba? Parang Batman, di ba? Kulay itim. So, nakita ng Panginoon yung mga ginagawa ko. Tapos, before anniversary, binigyan ako ng iPhone 4S. Hindi ako hinihiwalay ng kapatid natin. Hanggang pagkatapos ng service, nakikiusap. Huwag nyo na pong ibibenta yung iPhone 4S na bigay ko sa inyo. Sabi ko, ano yan eh, wish mo lang. Nakikiusap siya, huwag ko na ibibenta yung iPhone 4S na bigay niya. Sabi ko, wish mo lang. Marami na talagang nakiusap sa akin eh. Naalala ko nga yung kapatid na iyon, suot-suot niya yung ruli niya, no? Nag-ano siya, nagdodoble isip niya, ibibigay niya sa akin o hindi. Pero maya-maya binigay niya. Sabi niya, ayoko sa inyo ibigay niya, pastor eh. Kasi alam ko, isang araw, i-offering niyo rin yan eh. Siguro ganito ang gawin mo. Dahil alam mo namang yung binibigay mo sa akin, ino-offering ko rin. Kunyari, 2 kotse ibigay mo. Para isa sa Panginoon, isa sa akin. Di ba? Ganon, 2 iPhone, 2 relo, di ba? Di ba? Ganon dapat. Kaya lang gawin mo. Ngayon eh, binigay ng kapatid yung relo niya. Sabi niya, ingatan niyo po yung pastor, mahal po yan. Alam mo, nung nagapit ang ating radio last year, in-offering ko siya. So, tangay siya, talsik siya. Hindi ko alam kung gaano pa ang halaga nun. No? Ang pangalan niya ay parang fraternity. May omega sa dulo. Itao mahuga rito. So, ganun lang, mahal yung relo, pero in-offering ko para sa gawain ng Panginoon. Kaya, lahat tayo ay may Twitter account, lahat tayo ay may Facebook account. Ako pong lahat ay nakikiusap sa inyong lahat. Ang ipopost ninyo, ang itatag ninyo, hindi yung mga pagganyan-ganyan, hindi yung mga pagganyan-ganyan, ang ganda ko, crush ko onto. Hindi yung mga pagganyan-ganyan. Ang itatag ninyo, ang ipopost ninyo, yung pictures ng matagumpay na gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship Radio Ministry Anniversary. Amen! Iyon ang i-report ninyo. Amen! Amen! Praise the Lord! Maliwanag po ba tayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen po ba? So, kung si Manny Pangilinan, lahat ay binibili at napakamahal niya. Bibilin ko ang YouTube, ang www.youtube.com, at bibilin ko yung www.twitter.com upang sa ganun ako na magmay-ari niyan para lahat ng magpo-post dyan, kontrolado ko. So, kaya nakikiusap po ako. Simula po ngayong panahong ito, walang magpo-post ng kung ano-ano. Ang ipopost natin, yung magandang ginawa ng Lord, kada gawain natin. Amen? Ngayon, maganda ulit gagawin ng Lord, bukas na bukas sa inyong Twitter account. Amen? Sa inyong Facebook account, ipopost ka agad ninyo ito. Amen? Pakisabi, ipopost ko ka agad ito. At kung meron tong mga nakapost na mga I love you, honey, please remove them all. Alam mo yung honey na yan, pakinggan yung maigi ito. Naging-evolve yan eh. No? Ganito yan, honey, darating ang time, tumatagal na ang panahon, han na lang yan. From honey to han. Darating ang panahon, hoy. Ganun na lang yan eh. Kaya, please, ang ilagay mo yung kay Lord. So yan. Kunyari, sweetheart. Nag-i-evolve yan eh. Darating ang time, sweet na lang yan. Sweetheart. Darating ang time, hello, sweet. Darating ang time, pshh. Ganun na lang yan eh. Kaya si Lord ang ilagay mo. Amen po ba? Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ngayon ay saglit natin itong tingnan. Saglit natin. Natingnan ito.
Yan. O siguro, lalagyan naman sa gitna. O dyan na lang. Nakikita ba ninyo dyan? Okay na? Huwag na yung gitna? O huwag na raw yung gitna? Huwag na. Yan. Last Tuesday, July 31, I was one of the speakers, no, sa ginanap na wedding ceremony celebration. At kasama ko na nag-speak that time, number one, the former Chief Justice Renato S. Puno. Siya yung pinalitan ni Renato Corona na na-impeach. Tama. Si Renato Corona ay midnight appointee ni Arroyo. Kaya hindi makapayag si Pinoy na manatili ito sa pwesto at di siya nanumpa rito. At nagkaisa sila na i-impeach nga si Corona sapagkat nakikita nila ayon sa kanila ang pagpabor ni Corona kay Arroyo at meron siyang hindi tamang ginawa na hindi niya dineclare ang kanyang salain, which is mandatory for all the government officials. And maging si Enrile, no, ay sinabi niya at kasama ang 19 senators, all in all, 20 senators sila na nag-decide na si Chief Justice Renato Corona ay guilty. So, na-impeach siya. So, ngayon, ang JBC ay naghahanap ng next Chief Justice. But before Chief Justice Corona, ang ating Chief Justice ay si Renato S. Puno. Renato. So, ito yung mga wedding ceremony speaker sa pangunguna ni Renato S. Puno. At kung titingnan nyo kung sino ang pumapangalawa, ang guwapong-guwapong lingkod ng Diyos. Ang inyong guwapong-guwapong pastor, propeta, apostol, kahit na anong tawag nyo sa akin, pwede na. Pwede nyo na akong tawaging kuya, pwede rin tawaging brother, pwedeng anak, tatay, dati, pwede rin, huwag lang bro. Ayoko ng bro. Dadagdagan mo pa ng ha, pangit. Ayoko rin ng sis. No? Kahit tawagin mo akong brother, it's okay. Ako po ang pangalawang speaker. Nakikinig pa ho ba tayo? Pangatlong speaker ay ang dati kong pastora. Dati ko itong pastora at ito ay kanang kamay, isa sa kanang kamay ni Brother Reddy Villanueva. At nasa TV at ito ay guro ko nung ako'y nag-aaral sa Bible School na matawagin na School of Ministry. Jesus Lord Church School of Ministry. So I was studying there. Siya talaga ang pinaka-head doon, siya ang may hawak noon. At isa sa mga teacher ko, si Reverend Amor R. Adela. Napakaba pa natin. Hindi ko alam kung doktor na siya. Hindi ko alam. Pero humble. Ginagamit niya ng ISIS. Pastor nga lang yung nakalagay dito. Ako, pastor lang ang nakalagay doon. Ayos lang. No. Pangatlong speaker ay si Bishop Ruben M. Abante. A well-known, alam mo, iyang mga speakers natin, these are not just well-known in the body of Christ. Sila po ay well-known in the Philippines and well-known in the nations of the world. Hindi lang sa body of Christ sa Pilipinas sila well-known sila sa body of Christ sa buong mundo. Hindi lang sila kilala sa Pilipinas, kilala sila sa buong mundo. Nakikinig pa ho ba tayo? So, mga apat na speaker ay si Bishop Ruben M. Abante. Ito yung nanguna para si Lady Gaga ay hindi makapag-perform sa Pilipinas. Baptist po siya at very vocal siya, no? At kilalang well-known speakers, well-known in the body of Christ. Ang alam ko, Baptist siya, evangelical, at laging naririnig yung tinig niya. Kapatid siya ni Ruben Abante, ni Benny Abante, na isa rin pastor ng Baptist, at si Benny Abante ay ilang beses naging congressman ng District 6 Manila, if I'm not mistaken. Kapatid siya. Pangapat na speaker ay si Bishop Leo Alconga. Ako lang ang hindi bishop dyan eh. Puro bishop sila. Si Bishop Leo Alconga ay isang kilalang tao at malaking tao sa body of Christ sa Pilipinas, maging sa buong mundo, at malaking tao pagdating sa lipunan ng ating bansa. Laging naririnig ang tinig. May mga television, may television program yan eh. May television program yan. Hindi ko lang alam si Bishop Ruben Abante kung meron. Pero,
laging narinig ang tinig niyan. In fact, ang stand dito is anti-RH bill siya. Anti-RH bill ito eh. No? Para sa kanya kasi ang RH bill is not pro-marriage. So siguro kinakailangan may mga baguhin sa RH bill talaga. Ano po? May mga dapat sa RH bill na iyon, may mga dapat baguhin. So si Bishop Tayamong, alam ko siya ay chairman ng isang version ng Bible at kilalang tao sa Body of Christ at kilala, no, whether evangelical or Pentecostal or for gospel, kilala siya at malaking tao sa Philippines for Jesus movement. At ang pangwakas na speaker ay kilala natin yan, si Bishop Eddie C. Villanueva. Amen po ba? Dapat kaya lamang at that time, hindi siya nakarating for, pero talagang speaker talaga siya. Pero hindi na siya nakarating for hindi inaasahang pangyayari. Nagkaroon ng problema siya, nagkaroon ng problema ang kanyang misis, so I will not say in details kung ano yung mga naging problema nila, pero kasama sila sa mga speakers. At kung titingnan po natin, ang inyong pastor, ang inyong lingkod, ang head ng ating iglesia, ang head ng church natin, ay isa sa kinikilalang malaking tao sa Pilipinas at sa buong mundo at sa Body of Christ. Nakahilera ho tayo. Nakikinig pa ho ba tayo? Nakahilera ho tayo. Kaya ko ito pinapakita sa inyo kasi hindi naman ninyo alam yung mga pinupuntahan ko. Hindi naman kayo nakakasamang lahat sa mga tinuturoan ko at mga dinadaluhan ko. Kaya ang masasabi ko sa inyo, ang inyong tithes, ang inyong mga offerings, ang inyong mga first fruits, ang inyong mga church rental pledges, anumang mga pledges ninyo, ang namang pinagkakalog nyo sa akin, sa aking pamilya, ang lahat pong iyan ay hindi po nawawalan ng kabuluhan. Sapagkat ako po, bilang maliit na alipin ng Panginoon, kasi maliit na alipin na ay ginawang napakalaki ng Diyos sa maraming tao, isa ho tayo sa speaker. Nakikinig pa ho ba tayo sa speaker? Hindi ko nga alam kung sa dalaki nung yung picture ko na yan eh. Baka sa Facebook siguro o baka may kinausap sila, nagulat ako, nandoon yung aking picture. So ano ang aking pakiusap sa inyong lahat ng inyong prayers, lahat ng inyong fastings and sacrifices pagkakaloob, lahat ng yan ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Nakikinig pa ho ba tayo? Yung ginahapon ko si Ate Tonang na inulit nyo sa sakyan, ako ho mismo ay ginagawa ko yan. Lahat po ng mga dumarating sa aking magaganda at malalaki, hindi ko yan inaangkin at hindi inaangkin ng pamilya ko yan. Unang ibinibigay ko sa Lord yan, ang tawag ko dyan, first fruits. Yes. Yes, pakikinabangan ko yan. Ako lang makikinabang. Pakikinabangan ng pamilya ko yan. Ako lang kami lang makikinabang. Ibigay ko yan sa Panginoon. Ibigay ko yan sa gawain ng Diyos. Di mas marami ang makikinabang. Amen? Yun ang sinasabi ng it is more blessed to give than to receive. No? Napapasaya mo ang marami. No? Napapaginhawa mo ang marami. Napapaligaya mo ang marami. Anong po yun, mga minamahal? No? Kaya kami magbibigay sa akin ng mga sasakyan. Damihan ninyo. Para yung isa matitira sa akin. Kasi kung isa lang yan, hindi naman talaga mapupunta sa akin yan. No? Mapupunta na rin yan sa gawain ng ating Panginoon. Kaya, glory to God, no? At nung ako'y nangaral sa wedding ceremony na iyon, andun po ang mga pastora, mga pastor, andun po yung mga well-known in the body of Christ. Well-known sa politika, well-known sa TV at pelikula. Mga well-known people sa TV at pelikula, well-known people sa body of Christ, well-known in the Philippines and the nations of the world, nandun po sila at nakikinig po sa akin. Amen po ba? Sa pagkatapos si Chief Justice Renato Espuno na nag-preach sa bawat Bible, ako sumunod din naman ang Pinderisco. So, isang Sunday o ano mga day yun o Friday, ipapalabas ko yung tinuro ko nung nagdaang wedding ceremony. Kung yun naman ay mailalagay niya sa DVD, orderin po ninyo at magkaroon po kayo ng sariling CD. At pakinggan nyo itong sasabihin ko, totoo ang lahat ng mga pangako ng Diyos. Isang araw, isa sa pinakamayaman at pinakamalaking church sa Bayan Pilipinas sa buong mundo, ang Kingdom of Jesus Fellowship. Ulitin ko, mga malalaking tao ay makakasama natin
natin at tayo titingalain at kikilalanin at mapapakinggan nila ang ating mga payo, mga mensahe. Kayo mismo itataas kayo ng Diyos. Magkakaroon kayo ng magagandang sasakyan, magagandang tahanan, magkakaroon kayo ng magagandang alahas, at lalaki talaga ang inyong mga salapi. Amen po ba? Maniwala kayo sa akin. No? Kaya ako'y nakikiusap sa inyong lahat. Direktahan. Hindi nyo man napapansin kahit na anong laki ng gastusin ninyo. Tinetext ko kayo, pinupuntahan ko kayo para kayo mag-text, mag-offering yung mga pangako ninyo, inyong tuparin. Bakit? Sapagkat ang inyong mga pangarap na iyan ay higit pa riyan ang pangarap ng Diyos. Kung